Okay, good morning. So, farm day ulit tayo. Yung target natin ngayon is mag-harvest ng itik, tapos konting salo-salo ulit dun sa farm. So, abangan nyo! Ngayon lang ulit tayo dumaan dito kasi kung maalala nyo, or at least yung mga taga dito sa Luna, ito yung tulay na gumuho dati. So itatry po natin ngayon no, kung pwede. So sa nakikita nyo po ngayon, yun po yung part na gumuho. So yan po, one way lang po actually ito. May vertical clearance siya. Hindi naman siya totally one way, siguro pwede kung magbibigayan kayo ng sigat. Yan po siya, no? Yung nasirang part ng tulay. Oh my God! Siya, no? Nakakatakot po, no? Nakakatakot po. Malapit na po, pero malapit na po tayo. Malapit na po. Nakaligtas po tayo. Oh my God! Oh my God. At least ngayon nakakadaan na po tayo. So nakaka-save po tayo ng around 15 to 20 minutes ng travel. So malaking bagay po yun dito sa probinsya kasi it can cover a lot of distance. Unlike po sa Manila, that would probably only take you around a few meters because of the traffic. But here in the province, because of, you know, it's not yet congested and you have most of the time good roads, you know, country road type is usually makaka-cover na yun ng around a good 13 to 20 kilometers if medyo moderate to fast yung pagpapapakbo. So yan, so at this point konti na lang is nandun na tayo sa may barangay namin, no? At least hindi tayo nakipagbakbakan dun sa highway. Saan? Nung nakarating na daw dun sa Paku. Ikot-ikot daw siya, ma eh. G-Maps, ano, takto lang. Yung ginagawa yung kalsada sa Tarlac, yung dinaan din tayo sa ganito. Oo. Yan, no? Kaya na, sakay. Wala ba, oh? Kita mo? Oo. Wala yung white siya, eh. Panahon ngayon ng pag-aani. Kaya kung makikita nyo habang papunta kami sa farm, ang dami man nagtatrabaho sa bukid. Hindi rin madali ang papunta sa farm kasi sasakay ka lang ng kuliklik at itong ilog na to na nakikita nyo, wala pang tulay. Kayang-kaya niya to. Kumpara nung huli naming dalaw, malalaki na tong mais sa right side. Dito kami namiras dati ng mga wantong o spinach. Alright, welcome to Manong Boyat's Farm. So dito sa farm na to, may mga tanim tayong kalamansi. Meron din tayong mga mais, assorted na mga hardwood. Tabi nga pala to ng ilog. And sa makikita nyo rito, nag-aalaga din siya ng itik, mais. And ayun, so tutur na lang namin kayo later. Okay, dito na tayo. Shucks, parang di kami welcome, ah. Lubit ng aso. So ito po yung ano, bahay ng mga itik. Tapos sakto yung farm nitong
Pinsan ko, tabi lang ng ilog. So yan po yung mga itik. Sakto dito na rin po sila lumalangoy. Ayan, tapos medyo niluwangan na rin po nila yung ilog. Para ano sila. Bali, dito po sa farm, ito po si Kuya, siya po yung tagapagbantay nila sa katagapakain ng mga itik, siya kung ano bang ibang kailangan gawin. Bali, ang maganda sa itik, arawan to nangingitlog. And meron ditong approximately 1,000 plus na itik. So mamaya i-harvest natin yung pang ngayong araw. Kasi may buyer na daw sila. So later, after lunch, papakita namin sa inyo kung paano mag-harvest. Siyempre, every time nandito kami sa farm, hindi mawawala ang inuman. Masarap uminom dito eh. Itik. So, habang nagiinom yung mga tito ko, napagtripan namin ng mga bata na magpalipad ng drone sa paligid ng farm. So, ito. So yun, habang hinihintay naming maluto yung pagkain for lunch, nag-check muna kami kung may mapipitas kaming kalamansi para iuwi na rin. So yun. Tatim, tinola, caldereta, ayan, salad. Salad din tayo. Coolness! Type. Alright mga kabilang, kain muna tayo. Okay, pahinga muna tayo. Then mamaya, harvest na natin yung itlog ng itik. Kumakain na ang mga itik. Ay, kumakain na? Kumain na. Ay. Itlog. So na. Yung pinunta natin dito. Simulan na natin mag-harvest. Tulungan natin si Kuya. Egg. Ali, kunin bago sila bumalik. So, ayun to.
Akala mo kasi nakatabi siya. Okay lang. O, itlog. So yan po, ito po yung mga harvest for today ng eggs. Ayan. Alright, ayos na kami. Uwian na. Medyo hapon na rin, tsaka nakuha na namin yung pinunta namin dito. Lola ko nga pala. Hindi kaya. Susundan-sundan ko hanggang doon. Ang hirap kontrolin. Sumikip to dahil sa mga tanim. Oo. Parang luwang-luwang tignan dito nung walang tanim. Alright, so pauwi na kami. Di talaga kami nagsasawang dumalaw dito sa farm. Bukod sa nakaka-relax na, maiba naman sa usual na computer lang tsaka work yung kaharap natin. Ang gusto rin namin dito is nakakuha kami ng libreng mga supply ng pagkain. Siyempre yung mga nakatanim dito. Ito, gaya nito, itlog ng itik, manok, pato, mga ganyang bagay. Maliit na bagay pero sobrang importante sa amin dito. And siyempre, bonding din kasama ng pamilya namin. So, sige, kung nakaabot kayo rito, maraming salamat sa panonood. Maiba naman sa rides. So, next time, rides naman ulit tayo. Thank you so much.